kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla at isang medical doctor ang kasama po natin para pag-usapan paano malalaman kung ikaw ay may cancer sa katawan. Isang oncologist ang kasama po natin mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center at sa St. Luke's Medical Center. Kasama natin si Dr. Ruel Tolentino. Doc, welcome ulit sa ating programang Lunas. Good evening. Ako'y natutuwa at nandito ulit sa iyong magandang programa. Cancer ang pag-uusapan natin dahil curious, Doc, yung ating mga listeners. Minsan daw kasi bakit ang cancer kung kailan malaki na bukol or malala na yung kanilang kondisyon, tsaka lang nadedetect kasi daw walang nararamdaman. Bakit ganon, Doc? Una, ang ating sasabihin dahilan dyan, yung awareness. Ang mga tao, hindi yan pupunta sa doktor nang walang nararamdaman. Para ma-detect mo ng mas maaga ang cancer, meron tayong mga screening programs. Sa bituka, meron tayong colonoscopy. Sa breast, meron tayong mammography. May pap smear sa cervical cancer. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tao dapat nakikinig sa mga health programs, nagbabasa yan, nagsasaliksik, at magtanong kayo sa doktor nyo. Minsan kasi ang mga doktor, guilty rin ho. Kung ang sakit nyo ay ubo, 50 years old ka na, ang gagamot nila ay ubo. Pero sabihin mo, Dok, anong tawag dito? Maging proactive. Dok, ano na ako, 55. Meron ba akong pwedeng gawin na para ma-detect natin kung may cancer ako? Yan, pwede yan. Kahit walang nararamdaman, okay lang itanong sa doktor yun. Okay. Bayad ka na eh. Ano yan, screening, meron tayong mga screening programs. Okay. Ano yung mga basic, ito kasi Doc, sa mga annual physical exams, lalo na kung kayo mag-a-apply ng trabaho o kaya nasa kumpanya, minsan, ano yan benefits, di ba Doc? Pero ang kasama lang doon parang urinalysis, blood chem, siguro i-x-ray ka ng lungs. Pero other than that, parang hindi ko nga alam kung may pap smear or ano doon. Wala kasi ano lang yung basic lang. Ang x-ray, swerte mo kung meron kang mga HMO, meron kang employment, napapa-x-ray ka every year. Ang lung cancer kasi, mahirap ito i-pick up, lalo na kung wala na kang manaramdaman. Hindi natin pwedeng X-ray every year lahat ng tao sa buong mundo kasi ano siya, may tinatawag na cost effectiveness. Okay? Kaya mahirap sugpuin ng lung cancer. Pero masusugpo yan, una-una, bawasan mo pagsisigarilyo. Alam mo naman, vaping at sigarilyo yan eh. O, meron tayong mga pap smear na meron akong isang kaibigan na 40 years old. Ang kanyang sexual history teenager pa. Sabi ko, may pap smear ka na ba? Ay, Dok, hindi kasi una-una pera. Tsaka hindi niya, kailangan bang i-pap smear yun? Sabi ko, ang pap smear ito yung merong kinukuwang mga cells doon sa cervical region ng babae habang ang babae ay nakahiga, examinin yung mga cells. Kasi, tandaan nyo, kaya ako, dyan sa pap smear na yan, ang dami yung nagkaka-cervical cancer na dapat hindi. Why? Yung mga cells na pre-cancerous, madedetect yan ng pap smear. Pre-cancerous pala. Oo, pre-cancerous. Kasi ang karamihan ng cancer, hindi yan cancer agad. Dumadaan yan sa mga different stages. Katulad ng, kung ikaw ay may sexual contact ng teenager, kailangan after 3 years, ikaw ay mapapap smear na. Kung wala kang sexual contact, sa Amerika, at age of 20, regular yan. Sa Pilipinas, 20, baka hindi pwede kasi iba. Alam niyo naman ang culture, iba ang sexual history ng mga Pilipina rito. Bakit? Kapag yan ay nakitang may pre-cancerous lesion, natatanggal ka agad yung areas na may tumubo na or naaagapan.
At tandaan nyo ho, kung ayaw, Dok, paano ba to? Ayoko magkaroon ng cervical cancer. Ang unang dyan is maraming sexual contact. Madaming sexual contact is associated because of the virus na HPV, human papilloma virus. Oo. Mga mapaglaro sa pag-ibig. Yan, Doc, no? Buti na kami ni Cheska mabait. Dapat pala stick to one, Doc. Stick to one. No? Kaso, ikaw ay stick to one. Paano yung asawa mo at boyfriend mo na Baka sila yung hindi. Stick to many. Stick to one, but play with many. Ang problema niyan, pag nagdala ng virus siya sa bahay, kahit napakabait mo, mahahawa ka pa rin. Kaya dapat very religious tayo, katulad ni Cheska. Balikan ko lang, Dok, yung sinabi mo kanina about smoking and vaping. May mga tao nga na nakakakuha sila ng lung cancer. Takang-taka kasi, Dok, di naman ako nagsismoke, di ako nagve-vape. At kahit ni isa sa pamilya namin, walang smoker. Genetics yun. Minsan meron talagang tinutubuan ng kasi ganito Pero yun. Rare yun. Okay. Kasi alam nyo naman, lahat tayo may cancer sa katawan. Itatak nyo na sa utak nyo yun. Ang cancer natin, pag tumubo, dahil sa lakas ng immune system natin, namamatay ka agad. Meron tayong mga masustansyang pagkain, yung mga antioxidants, namamatay agad yung mga mikrobe na yan, ay mga cancer na yan. Kaya, tandaan nyo, good immunity is very good against cancer. May mga nagjo-joke pa hanggang sa ngayon, although wala naman yatang basis ng katotohanan yun, Dok, na kaya daw sila nag-iinom palagi ng alcohol para mamatay yung mga germs sa katawan at para mamatay yung mga sakit. Para daw hindi sila nagkakasakit, Dok. Oo, hindi ho ganun yun eh. Kasi siyempre, para i-justify yung kanilang habit, yun na lang sasabihin. Although may kaibigan ako, umiinom siya ng umiinom. Ito ay kanyang paniniwala, hindi ko naman sinasabing whatever it is. Umiinom siya ng umiinom kasi ayaw niyang tumanda, beyond 75, kasi gusto niya mamatay na, kasi ayaw niyang pahirap sa mga ibang kamag-anak. So, kanya-kanya eh. Parang pina-fast track mo naman Hindi, yung gusto buhay mo. niya, ayaw daw niyang tumanda na inaalagaan. So, kanya-kanya tayong paniniwala eh. Nagsisigarilyo siya, inom ng alak. Kamusta naman ang health niya ngayon, Doc? Okay siya kasi nag-ano naman siya, nagte-tennis. So, na-counterbalance. Kasi hilig niya mag-tennis. Pero kung obese to, ang ganda ng katawan, macho, parang model. Kaya lang, kanya-kanya tayo paniniwala eh. Hindi mo naman pwede sabihin, huwag kang magsigarilyo. Sasabihin naman niya, ba't ikaw ba nagbibigay sa akin ng pera? Di ba, ganyan eh. May mga ganon. Na-observe lang natin. Na-observe sa lang. iba't Kaso di mo pwede sabihan. Yun ang gusto niya eh. Yung iba naman, Doc, siguro nagbe-maintain ng healthy living, nag-gym, physically active, pero smoker. Kahit paano, meron siyang gym. Wala tayong maano kasi alam nyo ganito, ang smoking, alam naman nating talagang number one, isa sa mga nakakakos ng cancer yan. Ang smoking, hindi mo yan mapapahinto basta-basta kasi may psychological impact yan. Kailangan mo ng counseling at nalaman din sa studies na ang nagsisigarilyo connected sa stress. Kaya tanggalin mo yung stress, ang paninigarilyo mababawasan. Oo. Ano ba yung stress? Yung nasa loob ka ng CR, iri ka ng di ba? Ay lumabas, inom sigarilyo ka. Joke lang yun. Di ba? Ang dami Hindi, habit yun. Kasi ganito yan. Tuturuan ko kayo. Hindi daw sila mapupup kapag hindi daw sila nagyoyosi. May mga ganun ako narinig. Kasi habit. Ang habit kasi, tinuturuan ko din ng how to change your habit. Kasi, ang habit is, pag nakita mo yung isang bagay, may susunod kang gagawin. Kunyari, natapos ang pagkain, magsisigarilyo ka. Pag nakakita ka ng CR, magsisigarilyo ka. Merong mga cues na tinatawag, pero kailangan i-counsel eh. Hindi talaga matatanggal. Kahit iba nga nagbe-vape, chemical pa rin yun. Kahit itanong nyo sa mga pulmonologists, harmful chemicals pa rin yung ibang laman nun eh. May naiiwan pa rin sa mga lungs natin. Di ba gusto nga ho natin happy living na walang chemicals. Tsaka tayo nga, ginawa ho tayo ng Diyos na talagang kinakain dapat natin hilaw. Kakain ka ba ng hilaw sa baboy sa palengke and dumi-dumi? Alam mo, lutuin natin. Hindi nyo ba naisip yung mga ninuno natin, pa kaya sila healthy, mga ilang araw hindi sila kakain dahil nag-hunt. Pag nakahunt sila ng hayop, kaya kain nila ng hilaw.
Buhay naman sila, di ba? Hanggang ngayon buhay sila. Natuloy yung lineage natin. So, ganun-ganun lang. Ngayon, kumain ka ng hilaw, kinain mo lahat ng mga antibiotics tsaka chemicals. Pag-usapan nga natin, Dok, sa ating pagbabalik, yung huhugasan mo ba o hindi? Dati kasi sinasabi, huwag mo masyadong hugasan ng gulay kasi natatanggal na yung mga bitamina niyan. Ngayon naman, pag bumili ka doon sa palengke, kahit karniman yan or ano, hugasan mo doon ng mabuti kasi may mga bakterya na daw. Alin ang totoo? Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik dito sa programang Lunas. Katuwang po natin sa talakayan. Kasama natin ang isang medical doctor at isang surgeon, si Dr. Roel Tolentino. Magbabalik tayo matapos lamang po ang ating commercial break.